Magandang hapon mga kakuya. Ayan for today's video. Paalis na tayo ng bahay dito sa Parañaque para sumundo. Susunod tayo ng bata sa Lasal, sa Subel, Alabang. Ayun, wala pa rin tayong sticker, hindi pa na-approvean yung application natin para sa renewal. So via S-Flex muna tayo, Skyway southbound. Ayun, mabuti naman kung ganito, hindi tayo maiinitan. Yun lang, nababaguhan pag pag nag-motor tayo, init. Ayan, live na live tayo, no edited. Ayan, napakaaliwala, summer na talaga. Kumusta naman kayo mga kakuya? Kumusta naman ang araw nyo? Wala pa bang wala pa bang book ng mga para sa mga outing natin dyan? Season na ngayon ng ipag-outing. Dami ngayon tao sa mga beaches. Oo, may aeroplano na naman. Driving along Multinational Village. Yan guys, yung nasa kanan natin, yan yung runway ng NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Ay, hindi na naayos itong mga lubak na ito dito. Ayusin ito pag tag-ilit, pag tag-ulan ulit. Sakit na yan sa Pilipinas. Kung kailan kung kailan rainy season, saka mag-repair. Ewan ko ba kung bakit galit yung ating kasunod ng bagal daw natin, so ating bilisan. Nagagalit ng bagal. Hindi ko rin namalaya na napakabagal na natin. Pwede namang overtake, di ba?
ng kalsada. Wala. Bibilisan natin, di humabol ka na lang. Apo. Maaga pa kasi nga, hindi naman tayo nag-aagad-agad. Alauna pa lang 2:50 yung labas ng estudyante natin na susunduin. Pag ganitong oras na, yung mga patay na oras, walang traffic. Yan yung papasok ng Terminal 1, departure at arrival din yan. Parang malambot ang gulong natin kumakabig para sa kaliwa. Putik, naka-handbrake pala tayo. Diyos ko, kaya pala kamote, yan ang kakamutihan. Actually guys, yung paghalimbawa, nakaano naman yan kita sa dashboard kapag naka-handbrake. Yan guys, ang ganda ng flow. Kung ganyan lagi dito sa Manila, simple lang yung napaka basic ng pagdadrive. Kasi pag ganyan, once na walang traffic, less din naman yan less sagging, less collision. Yung nga lang, pag mabilis ang traffic, mabilis din ang aksidente. Talagang nasa pa rin ang mga driver. Itong distansya natin ito, tamang-tama to. Dapat yung nasa harap natin, anak ng tipak lang talaga itong bus na ito. Alasangat, pasok. Hindi naman pumasok. Kagat. Itong tamang distansya guys, kailangan makikita mo yung gulong na nasa front mo. Tapos pag nag-apply ng brake apply ka rin. Not fully stop kasi pag nag-fully stop ka, kawawa naman yung babangga sa likod mo. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas, kung sino yung bumangga, siya may kasalanan. Airport bus service, siguro sa kanya mga mga piloto, mga ganun siguro yan. Nasa kanya ang nasa intersection tayo ng papuntang kanan na NAIA Terminal 2. 1:17, dadating siguro tayo mga 2:40. 2:40 bang mga 1:40. Kahit dumating tayo ng 2 o'clock, malaki pa yung laki pa ng ating pagitan. Yung mga pasaway na jeep Tapos yan doon, pagdating sa angat yan doon sa dulo.
pa rin nawawala. Ako, fixer din ako, una kong lisensya. Pero hanggat maaari, talaga yung doble ingat. Ngayon kung mahuli ka sa puntahan mo at malayo, alam mong matraffic ang oras, agapan mo ang alis. Kasi sa awan sa pagbiyahe, hindi nakaplan yung biyahe mo. Magmamadali ka. Saka ang gawa ko, ang technique, kahit alam ko na yung pupuntahan ko, lagi ako naka-Google Map. Para nang sa ganun, makita natin yung kung traffic ba yung dadaanan natin o hindi. Para makakapag tayo, change plan. Or minsan, bago ako umalis ng bahay or sa gabi, pag alam ko pupunta kami na bukasan, nakamotor man ako, naka 4 wheels ako, pinag-aaralan ko na agad sa mapa para just in case sa biyahe, bigla kang hindi mo na monitor, naubusan ka ng data or biglang nag-collapse ang phone mo, alam mo kung paano makakarating at puntahan yung address. Mabilis na guys dito ngayon, ginawa ng 80 to 80, then yung mga carb, yun ang mga 60 pa rin. 80 naman safe pa naman na takbo yan. Yan, merge to lift. Kailangan magsisignal lagi tayo parati. Tama yung truck na yan, hindi siya nagsisignal. Kumbaga alam na natin, napakaliwa talaga, pero dapat nagsisignal pa rin tayo para ma-exercise yung ating para masanay tayo na kumbaga pakaliwa tayo, either kakanan, nakita yung gagamit ng signaling light or lilipat tayo ng linya. Kasi dyan tayo nare-recognize ng ating kapwa driver. Kung nakakanan ka, mapabasa ng driver sa likod, pakanan niya. Ngayon, pag yung nasa harap mo nakasignal sa kanan, hindi naman nagto-turn sa kanan, bigyan mo ng, lalo't wala namang corner, alam mo walang corner na dadaan, gaya nito, wala namang corner na dadaan. Halimbawa, musinahan mo para malaman niya na nakasignal pala ako, hindi naman pala ako mag-turn. Ayan. Saka guys, yung naka-hazard, hindi yan advisable yung yung lalo ibang gawa pag pag maulan, tapos halos zero visibility, naka hazard light, hindi po advisable yan. Wala pong itinuturong gano'n. Much better magbawas ng takbo. Kung ang takbo mo 60, mag 40 ka lang ng takbo, napaka-safe na noon. Driving city driving yung 40 kph. Kasi yung hazard, kaya hindi naman advisable, kasi hindi ma-distinguish ng ng nakasunod sa yung driver. Naka-hazard ka, tapos kakaliwa ka, papalit ka ng linya, paano ka ma-recognize nung nasa likod mo? Kakaliwa ka pala, ngayon tinansya na yung takbo mo, overtake din siya kaliwa rin, tapos ikaw ay kakaliwa rin, tapos ang problema hindi ka pa tumingin sa kaliwa mo. Actually hindi naman tingin sulyap lang palagi sa harap na salamin, sa left and right,
Sulyap lang palagi. Kasi kung magpupukus ka, mas ano ka, mapupurun ka sa accident. Saka sa ganitong way, ganito may guhit yung kalsada. Mag-focus ka lang sa direction lane mo. Huwag mo titingnan yung kasalubong mo. Basta yung lane na naghahati sa mga kalsada, mag-focus ka lang dun, di ka sasabit. Kasi pag nag-focus ka sa kasalubong mo, kaya dun sa lane, mas mawawala ka sa tamang ano. Saka dapat lalo yung sasakyan, sarili mo na or araw-araw mong ginagamit, maglalagay ka ng marking sa dashboard or sa windshield. Bakit may basic itong sa manibela sa steering wheel, yung dalawa dito, yung 3 o'clock or 3 o'clock and 9 o'clock, yan yung pinaka kumbaga nakasentro, yan yung gitna. Kung saan nakaturo yung itong left side, pag itinuro mo yung dalawang daliri mo sabay sa kabila, 3 o'clock and 9 o'clock, yung dito sa left tumatama yan dun sa sa kanto ng windshield ng iyong sasakyan. Tapos itong kanan tumatama yan sa gitna ng iyong sasakyan. Sa ganito mga kakuya, bagkus bumibilis ang takbo mo, siyang pagliit ng pitik ng manibela. Kasi pag mabilis ang takbo mo, malaki din yung pitik ng manibela mo, papaisisi-isi ng takbo yan, ang laki din ng niya, unlike siya mabagal yung takbo. Ang pinakaikot lang naman ng steering wheel sa pagpakaliwa 2 ikot, pakanan 2 ikot. Pag iniikot mo yan ng isa, kaliwa o kanan, 1 ikot lang, ibig sabihin half yun, half turn, hindi naka-full. Ang pinaka-full 2 turn. So yan ganyan, kaya may paparating na curve, may mga signage. Yan, may mga signages. Automatic magmi-minor ka na, bitawan mo lang si hayaan mo lang mag-blow yung yung takbo ng sasakyan mo. Saka ang isang kagandahan hindi babad yung paa mo sa gasolina. Matipid siya sa gatong. Ayan, magpapalit tayo ng linya, signal tayo. Ayan. Kung talagang hawan yung linya mo, pwede mong dalwahin. Pero ang tamang way, isa-isa lang ng lipat. Saka ang paglipat ng linya, hindi curve. Parating slant. Hindi bend. Hindi naka-bend. Itong side na ito, kalimitan ito, daanan ito ng mga trailer truck. Itong third lane na ito, mabagal lang naman tayo, okay lang to, kahit mapabunto tayo sa truck. Yung pangalawa sa kaliwa, ayan ang pass lane. Tapos yung pinakatabi yun ng overtaking lane. Yan, itong takbo na ito natin, 60 lang tayo. Ayun, mga sa mga hindi pa nagsusubscribe kay Kuya Ador Mix Vlog, baka naman
Ayan, babay na po mga kakuya. Ayan. Nasa SLEX tayo. Going to Alabang sa Puti.